Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good evening, bro. Hello, good evening sa iyo, bro. Naman marinig, bro. Yes, go ahead. Magandang gabi sa lahat ng mga kapuntos. Bro Angel, bro. Tayo, bro. Bro Janre. Sister Edna, salamat sa lahat ng mga kapuntos, punto por punto staff. At sa lahat sa nakikinig ngayon, magandang araw, gabi, o saan man kayo ngayon. Bro, Yes. una sa tanong. Ang tanong ko po yung ano ba, na sa John 14, 29, 30, pwedeng sa Bisayang language, bro? Mabasa? John 14:29 to 30 sa Bisaya, Brother John Ray. Yes, bro. Bisaya. Okay, wait ha. Bakit tayo mas Tagalog? hindi, kasi may bro, may tingnan kung kung yung live border Sige, sa Bisaya natin basahin. Sige, okay, wait ha. Ang Bisaya, ayan. So, ito ang sinasabi. Og karon gisultihan kamo nako sa dili pa kini mahitabo, aron nga kon kini mahitabo na manuo kamo. Dili na ako magdaghan pa og sulti kaninyo, kay moabot na ang pangulo ni ining kalibutana, wala siya'y gahom ibabaw kanako. So unsa may pangutanan nimo niyan Ang tanong mo diyan? Yan, yung wala siya'y gahom kanako. Narinig ko yung yung previous nga debate nila ni Bro Fernandez, Socrates, ni Bacos at saka yung Kilong-Kilong. Oh. Nung bandahan yung huli, nagbasa sila ng John 6:66, tapos binasa nila yung sinabi ko ngayon nga John 14, 29, 30. Sinundan ko yung sinabi nila. Ang gahom, pinalitan nila ng labot. Nga sa ito pa, wala siya'y labot. Kanako. Parang gano'n. No? Basta yung gahom na nakalagay dyan, pinalitan nila ng labot. Yung gahom, pinalitan ng labot, parang ang nakikinig, parang naman. Kay, ang ibig nilang sabihin nga, si Jesus, parang wala na pakiara o wala na siya kung darating na yung panahon na yon, parang ganun ba nga, parang sa kanila kakampi yung binasa nila. Ko, bro? So ano ang pinakatanong mo doon? Maganda ba yung ginawa nila? Di ba pala sa man yon sa Bible na pinalitan nila yung Well, kung yun ang tanong mo, bro, na pinalitan nila, maganda ba? Hindi talaga maganda. Hindi talaga maganda, lalong-lalo na kung iniba nila ang konteksto. Hindi talaga yun nararapat. At sila yung magiging katuparan nga dito sa ikalawang Pedro 3:16, na wika ni Apostol na Pedro. Marami talaga mga twister of God's word, no? Kung babasahin natin dito sa wait, bali. Ayan.
No, sa ikalawang Pedro 3:16 malinaw dito, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. So, mayroon talagang mga tao na talagang tinitwist ang salita ng Diyos, kapatid, no? At ang importante dito, tayong nakikinig, na hindi tayo dapat maguyo sa mga taong ganyan. Ano man ang kanilang sabihin, wag nating paniwalaan. No, kasi alam naman natin na mali talaga yung mga pinagagawa nila, kapatid. Kaya nga, yan bro, yung ano ko nga, baka ang ibang rinig noon, maniwala. At saka ang ano ko lang sa kasamahan natin sa pananampalataya nga, susuriin nilang maigi, yung sinasabi ng mga ibang sikta, lalo na kung mag-debate nga medyo na sila ma-dihado, gagawa na silang ng anong bagay nga para lamang hindi sila anong tawag yan sa Bisaya, hindi madihado ba? Kaya hindi maasahan yung babasahin nila kung tama ba yon o hindi. Kaya ang ano ko nga, sana susuriin nila kung makarinig sila ng kung talagang totoo ba yon o mababasa ba talaga sa Bible na binasa nila. Kasi pangling lang At kinakailangan talagang makita yung original na lingwahe din at ano yung translation. Kasi isa din yan talaga dapat sa textual criticism, tingnan talaga kung ano yung pinanggalingan ng salita at ano yung katumbas ng salita na yon sa Greek, from Greek to English, English to Tagalog, or Tagalog to Bisaya. So isa din yun sa dapat tingnan kung talagang magkakaroon ng yung paglilinaw kung ano ba talaga ang tunay na sinabi sa talatang yan para malinawan din, no? Pero kung to be na lang talaga, wag na lang paniwalaan kahit hindi na natin tingnan pa. Ang isa lang naman dyan, wag nating paniwalaan anuman ang kanilang sabihin kasi kasinungalingan nga. At kung titingnan natin ang sinabi ni Apostol na Pablo, no? Ito ang paalala ni Apostol na Pablo. Kahit si San Pablo nga nagtataka, sila mga apostol na to, sabi niya, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumatawag sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa magandang balita. O di ba? Meron palang magandang balita din na sabi pa niya dito sa 7, ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kasi isa lang naman ang magandang balita eh. Ba't may another pang magandang balita? Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. So yan yun sila. Kaya wag natin silang paniwalaan, kapatid. Yan bro, salamat bro. Welcome. Bro, congrats sa mo nung Sabado at saka ngayon na pinakinggan ko yung lahat kahit hindi ko magtanong, palagi kong nakikinig kung yung punto per punto. Ayan, maraming salamat bro at regards mo kami sa aso mo dyan. isa rin bro, bawat may makukuha ko ng magandang nga sa sarili ko dahil nung Sabado na kahit maliwanag pa sa sikat ng araw nga si Cain ay anak ni Adan, ipinipilit pa ni Baler na hindi siya anak ni Adan. Dahil ang problema. Sige bro, bigyan muna natin sa iba bro para makatanong pa yung iba. Maraming salamat sa pagtanong bro. Salamat bro. Okay, God bless. God bless sa inyong lahat. Okay, God bless bro. Bro Jando. Hello bro. Hello bro, good evening bro. Sa lahat na sumasubaybay sa punto por punto worldwide. Bro, tatlong tanong bro. Okay, go ahead. Bro,
Sa mong Christian Life program ang giatinan ni Franca jud ko dito istorya niya kanang sa atong Lord's Day kuno nila ba gipaistorya mami bro gipaistorya mi ba na nagay pare bro ni istorya gugol sa tinuod niya kabay na ng speaking of tongue aos lang ginan bro nga before ko niyatin ani nga Christian Life program na ko'y giatinan nga Bible study punto por punto ka Father Darwin Gigano onya nang tanak ko dito nila nga gibawal jud ang speaking of tongue nya gipastop jud sila ning konsulta ko nila dito nya silang Nunit Ligaspi Father Sikia nya nya dito pag human ako istorya ako kung gipagawa sa akong gibati dito nga ako kung istorya nga bawal god basta kay kamo manggod tanan god na manggod sa Biblia nga duwa or tulo ra ang speaking of tongue pero nay interpreter nay maguan mo to pagkahuman akong istorya bro nay gi ni istorya po si Father ba iya istorya is only the bishop and the magisterium can stop that. Dili kuno si Father Darwin, dili kuno ang mga ubang priest, kundi the bishop. Tinoda bro, mga cardinals. Brother Angel. Ayan, oo. Okay na. Ayun, i-ano natin yung medyo ba halong Bisaya. So, ano yon yung ang sabi nung ang pagkakaintindi ko, pumunta ka sa isang Light in the Spirit seminar, parang ano? Ang sabi ni Bro Rowel, Bro Angel, ang sabi ni Bro Rowel, mag-aaral ka doon ng Bisaya. Sige dong. So pagkakaintindi ko diyan yung leader doon binawala mo mag-speaking of tongues tapos sabi na leader ang makakapagbawal lang sa amin bishop, tama? Hindi bro, si Father talaga kasi yung nag-talk ako, yung nag-testimony ako kabayan diyan. Nandyan si Father sa kasali sa lahat ng member sa Christian Life program ba. Tapos nandyan si Father. O tapos yung nag-speaking of tongue din ba siya? Yes, sabi niya Nagtuturo? O Bisan pati siya nag-speaking? yes, nag-speaking tongue ug kuno siya. Pero sa iyang personal siya nga kuan. Personal kuno niya. Munang kuan akong kuan. Tinanong mo? Oh, after na sa akong talk ba, after na sa ako ang gi-istorya ding nasa gi-comment, may istorya po siya after sa ako mo to nga niya na siya only the bishop can stop, not Father Darwin, not mga exorcist priest, ana siya. Sakto ba na bro? Sabi ni Father mismo yon nung magpapa-stop sa kanyang speaking of tongues, si Card ang mga bishop lang. Na magisterium mo. Yung magisterium makakapag-stop sa kanila. Yes, Well, yes, magiging problema dyan, ang magiging problema kasi natin dyan, even, siyempre, although mga bishop are exorcists, no, pero pagdating sa spiritual phenomenon kasi hindi sila masyadong aral dyan. So, ang nangyari sa ating mga mahal na bishop, siyempre, kaya may mga bishop din na natutuwa sa mga exorcists, kaya nag-a-assign sila mga exorcist priest. Pagka nangaral sila, minsan na ano sila. So, ang nakaka-discover kasi talaga dyan, mga kapatid, yung exorcist priest. So, nakaka-discover yan. Kaya pagdating sa ganyan ka, bro, kahit ikaw, talagang hindi mo sila mapipigilan. Okay? So, ang mangyayari dyan, may nagtanong na dati sa atin dito, noong linggo, ano daw gagawin niya sa mga charismatic niya? Kasi ang charismatic, Catholic Charismatic Renewal, tanggap talaga yan. Even Pope Francis, maraming video dyan. Even, i-search nyo ngayon, is Pope Francis a Catholic Pope? Charismatic Pope? Sasagot talaga ang Catholic answers, yes, favorite niya yung pero nagtuturo siya na
dapat ang mga Catholic charismatic renewal, focus sila sa Bible and church teachings pa rin. Huwag silang lalampas doon. Ang nangyayari sa mga charismatic natin, ayun na. Yun na nga, no? Yung sa sobrang, siyempre, charismatic, minsan nag-aas na sila ng mga kung ano-ano, mag-aaral sila ng speaking of tongue na, yan na. Kaya minsan, madalas, yun ang nangyayari, pinapasukan sila ng kung ano-anong bad spirit. Lumen Gentium 12 nga, di ba? Turo na simbahan. Wag masyadong mag-ask ng gift, no? Ng extra gift sa Holy Spirit kasi nga naanuhan ng ng mga fallen angels. So hindi naman alam ni Father yun, hindi naman siya exorcist priest eh. So yung tinanungan mo, hindi niya alam yun. Sana ginamit So, mo ngayon, yun, Brother Ruel, yung Lumen Gentium 12. Sabihin mo po Lumen Gentium 12, yan po kasing speaking of time is asking supernatural gift from the Holy Spirit is not allowed. So delikado. Yung di ba binigyan ka namin noon, sabihin mo yung Lumen Gentium. Oo. Sa Google, search sa Google ko. Nawala sa isip mo ba? Yung Nawala. tinanong mo na sa amin yan Nakalimutan. Nakalimutan ko. Hindi. Hindi ka Nasa harapan ko. gumagawa ng assignment mo bro ha. Hindi ka Yan, papasa sa... nahuli. Andyan ako sa harapan nila. Nalimutan ko. Ayun, nahuli. Huli ka. Kaya Ah, sabi ko dito may batayan. Pati nga yung yung pagpatong ng kamay sa ulo, binigay ko na rin kay yun nun eh, yung dating natin diyan nagtatanong, si dating nakalimutan ko yung transgender, nagtanong siya doon sa kasi rin niya, papasok din siya sa community group na ganyan ng mga parang charismatic. Sinabihan din niya yung pagpapatong ng kamay. Tapos binigay ko yung ewan ko kung binigay ko yung Catholic answers na sagot na dapat kung magpe-pray ka sa shoulder lang, huwag ka magpatong ng kamay sa ulo. Kung magpe-pray ka for healing, ipagdasal mo yung kapatid mo, huwag sa ulo. So binigay ko yung batayan. Ikaw din binigyan kita ng batayan, Lumen Gentium 12. so far bro, sa kuan sa ilahang kuan, wala man sila patong og kuan kanang mag-pray sila. I-take Wala note. naman. Wala. Wala Kailangan na naman allow sa ilaha. Bro, Kana lang So, bro, i-take note mo yung sinasabi ni Brother Angel para next meeting ninyo ilabas mo at gusto kong marinig kung ano ang masasabi ng pari mismo na meron yan sa Lumen Gentium 12. Pag kinontra pa rin yan Lumen Gentium 12, naku, may diferensya na yan. kasi yung pag-aaral ng halimbawa, pinakita mo extra gift yan ng Holy Spirit, bawal po, no? So, kasi sa tanong mo ngayon, halimbawa, anong connection ng speaking of tongue? Di po ba ang speaking of tongue, di ba nag-a-ask kayo ng extra gift from the Holy Spirit? Kaya po kayo nag-speaking of tongue because you're thinking na yung Holy Spirit ginagamit yung bibig nyo para mag-speaking of tongues from the Holy Spirit. Kanyo, di po ba? Yun naman ang purpose nila dun para pasukan at hanggang magtuloy-tuloy. Tama? Yan ang training kasi. Para magtuloy-tuloy hanggang pasukan sila. So, ayan po yung Lumen Gentium 12, sabi po na simbahan. Siyempre, sabi nga sa'yo, hindi lahat ng catechism, canon law, Lumen Gentium, general instructions of the Roman Missals, hindi nila lahat alam niya ng mga kaparian po natin. So, kailangan tayong nakakaalam. Kaya nga napakahalaga ng punto por punto. Yung po sinasabi ko lagi sa inyo, lagi kami may batayan. Islas nyo, ipakita nyo, huwag kayong makipag-argue na walang batayan. Yun po yung sinabi ko noon pa na doon sa lay minister na pinipilit niya pwede siya mag-serve ng hindi sa kasal. Anong ginawa ko? In a nice way, no? Dalawa sila, talaga matagal na palang nag-lay minister. Binasahan ko, may batayan. Alam mo, dahil sa batayan kong yon, doon sa batayan ko, nag-Bible study kami, nakapag-isip-isip, sabi ko, ayon yan sa Biblia, hindi ayon sa akin. May batayan ako. Alam mo, sabi ko pa, to confirm po na bawal mag-serve ng hindi kasal. Kinonfirm ko pa, itanong niyo po kay Father. Ang ginawa, tinanong talaga kay Father Abbot noon. Ano sabi ni Father Abbot? Ganun ba? Hindi ba kayo kasal? Wag muna kayo mag-serve. See? Nagpasalamat pa sa akin later. Bro, buti na lang nalaman namin sa'yo, sabi niya. Kasi may batayan akong binigay. Ganun.
So, kapag lahat po na nakikinig ngayon kapag may natutunan kayo rito at gusto nyong ipasok dun sa isang community nyo o sa simbahan, nagsiserve kayo, pag may nalaman kayo rito, pag gusto nyong sabihin sa kanila, make sure may batayan kayo. Kaya ako may naka-ready lahat dito eh. Pag sumasagot ako, punto por punto. Pero pag nagtanong ng batayan, sigurado may ibibigay ako. Ngayon, ganun ka rin. Lahat po na nakikinig ngayon. Kung may nalaman kayo rito, make sure bit-bit nyo yan. Sasabihin nyo ngayon kay sister, brother, ganito po yan. Pag sinabing saan mababasa, may naka-ready kang kumbaga kumpleto ka sa bala. Huwag ka susugod sa giyera kung wala kang bala, sabi nga. So yun ang gawin mo, Brad Ruel, ha? Sige. Okay bro. Bro, dalawang tanong bro. Ruel Sabanal, eto, take note mo na. Sana ma-take note mo na ito. No? Okay. Islas mo sa cellphone mo. Tapos Sana ma-take note mo na ito. Ako Eto. nang ikuan bro. Ayan. islas mo. Ito. Yan, Sayin natin ha. Sabi ganito. Extraordinary gifts are not to be sought after, nor are the fruits of apostolic labor to be presumptuously expected from their use, but judgment as to their genuinity and proper use belongs to those who are appointed leaders in the church, to whose special competence it belongs, not indeed to extinguish the spirit, but to test all things and not hold fast to that which is good. Extraordinary gifts are not to be sought. Huwag mong hingin. Sabi pa dyan, genuinity and proper use belongs to those who are appointed leaders in the church lang, Yung mga Pakalinaw dyan, no? Mga leader ba yon? Ang leader natin, mga pari lang belongs to those who are appointed leaders in the church. Napakalinaw dyan, no? Okay bro, salamat bro. Sana isa itong aral sa lahat ng mga nanonood ngayon. Kung ano man ang itinuturo namin sa inyo, i-take note nyo. Kung sakali gamitin ninyo, mayroon kayong armas na kung nag-take note pa si Brother Ruel Sabanal, sana na iharap na niya ito sa sa pare. Wala nang kontra yung pare dito. Oo nga bro. Sige bro, sa Lumen Gentium 12 ba ni bro? Yes, Lumen Gentium 12. Okay bro, sige bro. Ito, Lumen Gentium mo. Ito. Yan, Lumen Gentium. Paragraph number 12. Ito ay dogmatic constitution of the church. Lumen Gentium, solemnly promulgated by His Holiness Pope Paul VI. Santo Papa pa nag-promulgate ito? On November 21, 1964. Okay bro, ako ni ikuan bro kung tok na po kong usab dito bro, ako ni ikuan. Gawin mo lahat ng paraan na makapagsalita ka ulit at iharap mo na yung ebidensya mo. Unsay requirements bro nga maka first communion ang bata bro? Brother Angel? First communion ng bata, anong requirements? Kailangan bautismoan mo muna siya, no? Tapos in the first communion, and then confirmation. Minsan sabay naman yon yung compil at first communion. Pero minsan naman may mga first communion muna sa mga bata. So wala namang requirements, basta nabaptize muna siya nung bata siya, nung baby siya, kapatid. Tapos Usually ang simbahan may program yan brother, may program ang simbahan yan. Nag-i-schedule yan sila, tas itanong mo na lang dun sa parokya nyo. Maramihan sila. Tapos sabi mo, kailan po yung schedule ng first communion para sa mga bata? Yeah. Sa amin dati sa eskwelahan yung first communion ko So nag-conduct ang simbahan mismo, nag-conduct ng para sa first communion, at doon ginanap sa church, sa school namin. So lahat kami noon mga 9-year-old na mga bata, nakapa first communion kami. How about bro kung wala pa silang binyag bro?
na hindi alam ng Ay, hindi pare pwede. hindi na alam ng pare nga wala pa lang binyag ang bata tapos binigyan pa rin niya. Hindi valid yun, bro. So, tandaan po natin, no, hanggat hindi, ang church rituals yun no, so, konsepto ng ng simbahan, church tradition, hindi pwedeng lampasan mo yung isa at kahit nga yung communion, no, so invalid yun. So, make sure, kung nagtataka naman ako, paano mo nalaman yung mag first communion kung yung binyag hindi mo alam? Parang imposible yon. So siyempre kung alam mo yung mga church tradition ng first communion, kumpil, alam mo rin yung binyag ng bata. So ganun yun, dapat unahin mo yung unang proseso, kapatid. Invalid yun, o pwede nyo sabihin kay Father, di ba po nabinyagan yan? Bibinyagan naman ni Father yan, kapatid, kahit medyo late na, bibinyagan pa rin yan bago siya mag first communion, kapatid. Sabihin nyo lang sa pare. Okay, bro. Thank you, bro. God bless. Okay, Kapuntos. salamat po sa Diyos.